And it's all systems go for Monday as Malacanang makes final preparations for President Marcos's fifth State of the Nation address. Hinted in the annual report of achievements and goals and probably misses is a next chapter, and we quote, in the government's fight against corruption, end quote. What could this possibly mean? And could a cousin's name be singled out? But before that speech, fact checks first. From overcrowded classrooms to unirrigated farmlands, the sectors of education and agriculture will discuss the government's greatest hits and misses for the last 12 months. Good evening, you're watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. The Senate is busy with final preparations for the opening session of the 20th Congress with President Marcos's fifth State of the Nation's address as highlight. And for the latest, we now go to live to our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, okay, preparations are underway at the Senate in what particular forms? Lourdes, it is for the opening of the next regular session of this Congress on Monday morning. Ito yung pagbubukas ng next na regular session ng Congress. So it will take place both dito sa Senado at saka sa House of Representatives. And doon possibly maririnig natin ilang mga panukala na pwedeng maaprubahan plus yung pagpo-formalize ulit ng mga manunungkulan sa Senate leadership. So pwedeng itong liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian, yan yung titignan natin sa Lunes kung magkakaroon ng pagbabago sa alignment ng mga senador. Kanina lamang nag-livestream ulit itong si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na sinasabi itong kontrasona na by tradition inoobserbahan ng Kongreso a day after ang napag-usapan ngayon. Monday ang sona ng Pangulo, Tuesday ang kontrasona, nagka-crowdsource siya kung ano raw yung pwedeng mapag-usapan. So, does it have to do sa krisis ngayon, pagdating sa produktong petrolyo, yung affordability daw ng mga tao, yung iba't ibang sektor na apektado ngayon sa ekonomiya. Ang nasabi naman kasi ni Senate President Sherwin Gatchalian, ang ine-expect nila o sana raw matalakay sa SONA is yung issue ng ekonomiya ng bansa. Na according to analysts, economists, bumagsak o kaya mabagal yung progreso nito, plus other issues na kailangan bigyang liwanag. So yun ang on the part of the Senate so far. Ang House of Representatives din, all systems go sila. Ang nasabi dito ni House Speaker Bo GD, simple pero dignified ang ine-expect nilang mangyayari dito sa SONA kasi this is para sa pakikisama din nila sa mga nangyayari recently na community flooding, yung iba't ibang problema kinakaharap ng bansa. Kaya ang titignan na lang din natin kung magiging low-key rin o medyo mababa muna yung pagiging magarbo ng kasuotan ng mga mambabatas. Lord. So may mga confirmed names na ba na dadalo? At sino-sino ang mga hindi dadalo? Actually, Lord, ang wala pang directly nagsasabi from the senators kung sino ang pupunta at hindi pupunta. Pero ang malinaw kasi dito, sa pagbubukas ng regular session, itong mga senador, present sila. Ang makikita na lang natin kung pagka sa hapon o bandang lunch, pagka sabay-sabay na o pupunta na sila ng Batasang Pambansa Complex, doon na natin pwedeng bilangin kung sino ang nagtuloy ng kanilang attendance. Last year, nakita nating malinaw doon si VP Sara Duterte, hindi siya present. Ngayon, yan din yung isa sa mga inaabangan natin. So, more likely magkakaalaman na lang din talaga sa Lunes. Lord. Malamang yung mga taga-minorya, no? Yan statement din kung sila ay hindi magpapakita. Pero official na ba talaga na, kumbaga, shoot down ni Senate President Win Gatchalian itong hirit ng opisina ng Vice Presidente na ipasagot sa kanila o ipakargo sa kanila itong gastusin sa pagkain? Final na ba yun? So far, Lord, ang sabi dito ni SP Gatchalian, hindi daw talaga kaya ng budget. Kasi bukod dito sa impeachment trial, ngayong Lunes, magbubukas na rin yung regular session sa Congress. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na ulit ang committee hearings, yung plenary sessions, and that includes by the month of August, yung budget season. Kaya nga sinasabi dito ni SP, medyo pahirapan daw on the logistics sides, yung sa mga kwarto, yung ilang, parang nasa 3 lang daw na committee rooms ang pwedeng magamit so far. Yan din na naging concern ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon, pagdating
dahil nga raw sa pagsingit na ng schedule ng kanilang mga hearing, kaya nakikita ni SP parang kakailanganin daw mag-rent ng space sa PICC. So unfortunately, hindi kaya ng budget sa ngayon itong request ng OVP. Sa Lunes, ano ang mahalagang tatalakayin ng Senado na mga panukala, kung meron man, Merimon? Lord, wala pa tayong nakukuhang final list nila kasi usually on the day din natin siya nalalaman. Pero ang nasabi kasi last time, nung nag-special session sa Senado, ang nasabi nila Senator Rizzo Ontiveros, yung pag-rolyo pa ng ilang mga bill, plus for example, yung pagtalakay sa anti-political dynasty bill, lahat daw ng mga yan inaasahan talaga ngayong susunod na regular session, matatalakay na. Pero ang malinaw din doon sa 52 measures na pending, kumbaga LEDAC priority bills sa ehekutibo, tsaka dito nga sa Kongreso, 5 pa lang ang nakakaabot sa Bicameral Conference Committee stage. Ito yung amendments sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, yung National Center for Geriatric Health Act, Blue Economy Act, amendments to the Universal Healthcare Act, and Assistance to Individuals in Crisis Situations Act. So may iba pang mga pending, for example, Party List System Reform Act, yung Independent People's Commission Act, Right to Information Act, among others. Lord. Ang daming act. In fact, nandito sa studio natin ang kinatawan ng ACT Teachers Party List, Merimon. Okay. Yung pinag-uusapan nila na posibleng pagbubukas ulit, yung pagbubukas ng investigasyon sa mga flood control na issues, mukhang mangyayari rin ba yan sa Lunes? Lord, ang sabi kung ito'y patungkol sa investigasyon or legislative inquiry ng Blue Ribbon Committee, ang sabi dyan ni Senator Erwin, hindi naman daw sila umaatras sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon dito sa maanumalyang flood control o kaya naman government projects. Ang isang concern lang, number 1, kailangan daw makumpleto na talaga yung miyembro ng komite. Number 2, yung pag-schedule at yung kwarto nga na magagamit sana sa committee hearings kasi for sure daw lahat sila sabay-sabay nang magsasagawa ng kanilang mga pagdinig. Hindi rin limitado yung kanilang iimbestigahan kasi si Senator Ping Lacson, ang nasabi niya na rin, may findings, may ebidensyang lumalabas na rin na may maanumalyang government projects nga sa lungsod ng Taguig. And hindi lang daw isa, kundi parang nasa 5 bagmen ang nakikita na raw dito. So ang sabi ni Senator Erwin, kapag nabigay na rin daw ni Senator Ping itong mga ebidensya, isa na rin daw yan sa kanilang sisilipin. At hindi rin malabo na iimbitahan nila o titignan nila yung pagtatawag muli dito sa alleged flood control kickback bagmen, maging si former Congressman Mike Defensor na nung last time nasa Senado sila, hindi sila pumunta sa meeting ng Blue Ribbon na pinangungunahan ni Tulfo. Umakyat sila sa opisina ni Senator Robin at doon din sila nagbigay ng aligasyon laban sa iba pang mga senador. Lord. Nako. Okay. Kompleto na ba ang komposisyon ng lahat ng mga komite sa Senado, Merimon? Hindi pa gaano kasi for example sa minority ang nakita nating nabigyan pa lang ng kanilang committee chairmanship sina Senator Bongo, sina Senator Camille Villar. So para sa ibang mga miyembro pa ng minority, yung iba pang mga committee na wala pang dibs o wala pang kumukuha from the majority na unang may sabi sa kung ano ang gusto nilang kunin. Yun yung ilan sa mga aabangan natin na magiging final. Plus yung assignment pa ng mga miyembro, especially itong mga mula sa minorya. Lord. Okay. Good luck sa coverage sa Lunes. Maraming salamat sa iyo, Merimon Reyes, our mobile journalist, the Senate. Please don't go away. More developments ahead here on Political Beat. In just 3 days, President Marcos Jr. will deliver his fifth State of the Nation address. Among the biggest expectations is an update on his government's promises to make food more affordable, improve the lives of Filipino farmers, and strengthen food security. How far has the government come in fulfilling those promises, and what more can Filipinos expect from the agriculture sector? Joining us now is Department of Agriculture Undersecretary Arnel de Mesa. Yusek, maraming salamat po sa inyong oras. My Lord, magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Asek Arnel po. Alright. Asek, maraming salamat po. Pasensya na po. Okay, nung isang taon, pinag-uusapan pa rin po at hanggang ngayon, yung 20 pesos per kilo na rice program sa buong bansa. Ano pong status po niyang pangako na iyon? At ano pong masasabi ninyo doon sa
ilan po na nagsasabi na malaking inhustisya raw ito sa mga magsasaka, sir. Actually, opposite yun, Lord. In fact, as of to date, nasa mahigit 2.4 billion sales na yung na-generate natin at mahigit 12 million household beneficiaries na rin yung nakinabang dito sa ating mababang presyo ng bigas, yung 20 pesos na benteng bigas. Meron na program at importanteng programa ito dahil parehas na nakikinabang yung ating mga magsasaka, ganun din yung ating mga mamimili dahil mura yung bigas at quality dahil ito yung mga produkto mismo na na-produce ng ating mga magsasaka na binibili ng NFA sa ating mga magsasaka sa mataas na presyo. Alam naman natin na maganda ngayon yung presyo na pagbili ng ating National Food Authority. In fact, para sa susunod na anihan, lalo pang tinaasan yan ng ating National Food Authority. At yun mismo yung ginagamit na bigas dito sa ating 20 peso rollout. At ang maganda ngayon ay lahat ng probinsya sa ating bansa ay meron na tayong ganitong outlets. In fact, about 805 sites nationwide na yung meron tayo nitong 20 pesos na bigas. Opo. Ang natural po na tanong ng mga magsasaka, kung nagbabayad ang consumer na mas mababa, posible rin mas mababa ang kita daw nila. No? Pero yung porsyento po ng ginagamit po sa pagbebenta ng 20 peso na bigas, ilang porsyento po ang locally produced, ilang porsyento po ang imported? Dito sa ibinebenta, Lord, na 20 pesos, 100% yan. Lahat yan ay galing sa ating mga magsasaka. Wala tayong binebenta sa 20 peso program natin na imported. Lahat yan ay locally produced. Kasi nga, ang bigas na pinanggagalingan natin dito ay doon lamang galing sa National Food Authority. At alam natin, simula nung naipasa yung Rice Tarification Law, hindi na allowed mag-import ang NFA. So ang tangi lang niyang pwedeng bilhan ng palay ay galing palay o ano ay galing lamang sa ating mga magsasaka. Ang pangako po, isa rin po sa pangako ng Pangulo last is to go after yung mga cartels po, ano, at itong mga sindikato, kumbaga, na mga nagmamanipulate din ng mga presyo at yung mga gumagawa ng mga actions that would be considered economic sabotage. Ano pong konkretong result so far ang meron na po, maaari pong ipakita, sir? Yes, Lord. Bukod doon sa pagkakapasa ng napaka-importanting batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, bukod doon pa sa napakaraming batas din na naipasa in relation to our sector, the agriculture sector, mapansin natin ngayon, wala na tayong nababalitaan na smuggled rice. Though meron pa ring smuggling, pero ito ay mostly associated sa vegetable, sa sibuyas, sa karne at saka sa carrots pagbinsan. Pero pagdating sa bigas ay wala na tayo halos nababalitaan dahil talagang matindi itong epekto ng anti-agricultural. Marami na rin kaso na na-file at marami na rin ongoing. At dun sa smuggling, more than 3 billion since last year. Yung halaga ng smuggled items na nakumpiska at yung iba rito ay sinira dahil hindi na pwedeng pakinabangan at yung pwede naman na mapakinabangan at papasa doon sa food safety natin ay pinamamahagi naman natin. Yung sa pananaw po ninyo, Asek, no, what crop or region ang nagbibigay po ng sa inyong ahensya ng tingin niyo malaking oportunidad to increase yields, no, kumbaga, the next 2 years? Sa ngayon, ang pinakamalaking region in terms of productivity ang Region 3 kasi o Central Luzon kasi Central Luzon ang pinakamalaking region na nagpo-produce ng bigas. Unang-una, sila rin yung nangunguna pagdating sa fisheries. Ang Calabarzon ang nangunguna in terms of production natin sa livestock
Ang Northern Mindanao naman, sila naman ang nangunguna doon sa ating mga plantation crops kagaya ng pinya, ng mga gulay at iba pang produkto na kadalasan ay ine-export natin. Sa ngayon, ang isang magandang balita, Lord, ay nag-open si Secretary Kiko upon the instruction at guidance ng ating Pangulo, yung tinatawag natin na Export Product Office. So, ngayon, mabalitaan natin, actually last month, naka-reach tayo ng $1 billion na export natin. At hindi na lang yung mga traditional na export. Normally, mga tropical fruits yan, saging, pinya. Ngayon ay mas beyond this traditional export commodities natin. Of course, nag-open tayo ng durian, ng avocado, itong ubi natin ngayon, craze ngayon. And of course, mas marami pang agricultural commodities na pwede nating i-open sa mga susunod na araw. Dahil mas malaki kasi yung profit margin o receipts pag nagkakaroon tayo ng mga export goods. Beyond the distribution of seeds, saka yung mga kagamitan po, ASEC, paano po sinusukat ng Department of Agriculture whether kumikita na kung gumaganda ba ang pamumuhay ng mga magsasaka? At sa inyong datos po, ano po yung average age ng Filipino farmers? Meron ho bang sapat na mga bata na mag-e-evolve sa susunod na henerasyon na maaring pumalit po doon sa present na meron po tayo? Yung huling datos, Lord, ay 57 years old, yung average age ng ating mga magsasaka. Compare natin sa ibang bansa, relatively okay pa ito doon sa mga developed nations. But of course, you're correct in saying na we really need to entice yung ating mga kabataan na pumasok sa agrikultura. And one way of encouraging them and enticing them to the sector ay to bring in yung agribusiness, to bring in innovation and technology, lalo na yung AI sa sektor ng agrikultura. At alam natin na malaki ang negosyo sa agrikultura. Beyond rice and corn, malaki ang kita. Maraming kabataan ngayon na kakilala ko at kasama namin ni Secretary na nagbe-venture sa agriculture at malaki yung potential for higher income dito. So maraming programa ngayon and may mga nakalatag tayo na mga activities para siguraduhin na yung mga kabataan natin sila yung mga susunod at hindi na kasi yung yung talagang magtatanim ka lang, it's beyond that yung sektor ng agrikultura ngayon. Of course, itong paparating po na El Nino, no, at sinabi naman po ng gobyerno ang preparasyon ng mga ginagawa nila. Pero yung strategy po from merely expanding, halimbawa yung mga canals to making agriculture climate resilient, ASEC, paano ba natin ginagawa ito? Lord, alam natin na isa sa pinakamalaking challenge ng sektor ng agrikultura yung pabago-bagong panahon. Opo. At halimbawa, compare natin to 2024, nagkaroon tayo ng severe El Nino. We lost almost 1 million metric tons ng palay, equivalent to almost 650,000 metric tons ng bigas. So, kinakailangan talaga na matuto tayong mag-adapt at mamitigate ang epekto nito. At isa na dyan yung paggamit ng alternate wetting and drying technique na hindi kinakailangan sa buong buhay ng palay ay nakababad ito sa tubig at scientifically na napatunayan na to. So importante yung research and development sa agrikultura, Lord. Bukod sa challenge ng El Nino, ngayong wet season, nadyan yung challenge ng mahal na petrolyo na magdudulot ng mahal na fertilizer at saka mahal na gastusin sa bukirin. Kaya naman, ngayong El Nino, hindi lahat ng bansa, parte ng bansa natin ay maapektuhan. We need to maximize the potential ng mga areas na hindi maapektuhan ng El Nino, lalo na ang ang Visayas at Mindanao and Southern Tagalog. Sa ngayon, nakikita natin apektado na ng husto ang Luzon, specifically regions 1, 2, and 3 and parts of Mindoro as announced earlier by the Secretary. So,
we really need to maximize yung mga areas na hindi nga apektado, ibuhos doon yung ating interventions. Pero at the same time, hindi rin natin dapat kalimutan yung mga maaapektuhan at magbigay tayo ng mga alternatibong solusyon, alternative crops na pwede nilang itanim na kikita pa rin ng malaki yung ating mga magsasaka. So that will be part of our adaptation and mitigation. Kasi yung pabago-bagong panahon, nandito na yon. El Nino is becoming more severe and more frequent. So, dapat sabay-sabay tayo, katuwang ang ating mga magsasaka at lokal na pamahalaan at ang ating national government na tugunan itong mga epekto ng climate change. Nangako dati yung Pangulo ng at least 100 million trees ng coconut na itatanim daw by the end of his term. Ano na pong status nun, sir? Sa ngayon, yung Philippine Coconut Authority sa report nila ay marami na silang naitanim. Kung di ako nagkakamali ay nasa 10 million yung mga hybrid na mga niyog. At itong mga hybrid na to can produce 2 or 3 times yung the usual na napoproduce ng ating mga niyog at kayang ma-achieve yung naipangako ng ating Pangulo na maitatanim dahil sa pondo rin na nailatag para dito sa atin sa coconut subsector. Yung pinangako po mga fiberglass na mga bangka, ASEC, ano na po status din nun? Ang maganda dito, Lord, doon sa mga fiberglass na bangka, katuwang yung ating mga mangingisda, ginagawa to at kumbaga nire-reproduce kasama yung design na adaptable doon sa bawat fishing community. Kumbaga walang standard design. Alam natin very peculiar yung ating mga mangingisda sa iba't ibang panig ng ating bansa. So nag-a-adjust tayo doon mismo sa site, sa locality. Upon consultation with our fishers, ito rin yung gabay ng ating Pangulo at ni Sec Kiko. Hindi pare-pareho yung kondisyon ng dagat, ng ating mga kultura, so dapat nag-a-adjust tayo dito. Ano po yung benchmark? Babalik po ako doon sa usapin po ng bigas. Ano po yung benchmark na magsasabi po sa inyong ahensya na maari nang bawasan ang rice imports if that were only possible din? Possible yan kung mamimit natin yung demand natin. So, dalawang bagay. Una, of course, kailangan nating patuloy na palakasin ang production natin, hindi lang ng bigas, of course, ng ibang commodity. But at the same time, kailangan natin mabawasan yung ating post-harvest losses. Nananatili yung ating bansa na mataas ang post-harvest losses, 17 to 20% yan sa palay, compare mo sa Vietnam na 8%. So doon pa lang malaking kabawasan. At yan ang tinututukan ngayon ni ang ating Pangulo at ni Sec Kiko. Makita natin ang PhilMec, marami nang nailunsad na rice processing system. At ang katuwang din nitong pag-unlad ng post-harvest is mapatganda yung quality ng ating bigas. Yung ating mga kasamang kababayan natin, mga Pilipino, gusto talaga nila yung magandang klaseng bigas, yung kanin na kakainin nila na pag kinain nila kasama nung ulam, talagang mas maganda yung kanilang pagkain araw-araw. So, importante rin yung quality. At isang lesson natin, kailangan pagka-harvest ng palay dapat ma-dry agad yan to ensure yung quality at saka yung ma-maintain na maganda yung presyo. So beyond production, dapat tingnan nga rin itong agricultural infrastructure. Kasama na rin dyan yung irrigation, yung ating cold storages, yung mga food hub natin. So yan yung tinututukan ngayon. But at the same time, of course, yung ating productivity. Kung tatanungin uli kung kaya na ba natin na walang importation. Sa ngayon, hindi pa dahil napakalaki ng populasyon natin, almost 115 million Filipinos na kumakain ng 35,000 metric tons ng bigas araw-araw. At ang production natin sa ngayon nasa mga will cover 75 to 80% of our demand. At yun nga, dapat patuloy yung R&D o research and development para ma-ensure that we can cope with the demand ng mga pabago-bagong panahon. Yusek, magbabanggit ako ng tatlong bagay. Pakiranggo po ito,
ayon sa hierarchy ng epekto. Low production, post-harvest losses, poor distribution. Alin po ang uunahin ninyong pinakamalaking problema po dito? Actually, kung titingnan natin ang ating bansa bilang isang archipelagic nation, yung nabanggit mo na tatlo ay napaka-importante. Pero in terms of priority, kailangan talagang unahin yung low productivity. Kasi ang impact kasi niyan directly doon sa income ng ating mga magsasaka. Kaya kailangan ayusin yan. But in parallel, kailangan natin din ayusin yung distribution system kasi malaki ang gastusin. May mga areas na mura masyado ang produkto. Halimbawa sa Benguet, ang laki nung repolyo, pero pagdating dito sa Maynila, ganito na lang kaliit dahil nga napakalaki ng harvest losses, tapos ang mahal ng presyo. So kailangan solusyonan din itong problema na to para malaki yung kita ng farmers doon sa farm gate, pero pagdating dapat sa pamilihan, maganda pa rin yung quality. At the same time, mura pa rin yung presyo. Recently may nilaunch po o may sinabi po ni Secretary Chu Laurel na isa sa mga problema po ng ahensya ay yung kakulangan ng malinaw na datos po at kalat-kalat, hindi organized. So nabablur daw yung totoong estado ng sektor ng farming. Ano ho itong effort ninyo na makakuha po ng mas accurate na farming data in coordination with the PSA, Statistics Authority, at ang Space Agency po natin, PhilSA? Tama yan, Lord. Nung unang dumating si Secretary Kiko sa Kagawaran, yan ang isa sa mga priority agenda niya na maayos yung agricultural census, agricultural data dahil talaga medyo sabog at talaga medyo a little complicated. At napaka-importante nung teknolohiya, nung mga satellite information, at saka nung iba pang innovation para masigurado na kasi yung tamang datos will lead to correct decision making. At ngayon actually ay na-launch na rin ni Secretary yung command center namin dito sa DA that will consolidate kasi dati maraming mga bawat isang ahensya, bawat proyekto may kanya-kanyang data system yan na hindi nag-uusap sa isa't isa. So by consolidating them at nag-feed sa isang command center, mas collaborative yung mga information at kung meron mang maling datos, nakokolek yun kasi garbage in, garbage out. So ngayon, mas mabilis ang information. Nag-launch din nung isang araw yung ABCDE platform through the cooperation natin with the Korean government na kung saan yung halimbawa yung registration sa RSBSA, yung aming registry system for basic sector in agriculture. Dati umaabot yon ng 6 days o more than 2 weeks bago matapos yung registration. Ngayon, in less than 30 minutes, tapos agad yung registration. That's how important the power of technology in digitalization in making agriculture sector more accurate and more responsive to the needs of our farmers and fishers. Alright. May nagpapatanong dito, Asik, kung nasusukat din daw ba dyan yung kung ilang mga ektarya na yung nagiging subdivision. Joke lang po. Ito po, ang huling tanong ko po, okay, anong specific SONA promise ang sa tingin po ninyo ang maaring ma-verify po ng publiko within the next 12 months? At yung measurable target po sana against which the department is willing to be judged? At ano yung single statistic na magkukumbinse sa amin na yung agriculture component ng 2025 SONA ng Pangulo ay talagang nagtagumpay po? Of course, may masasagot ang aming kalihim pero bilang spokesperson at sa datos na alam ko, yung bigas, kung titingnan natin, kung hindi yan natutukan ng ating Pangulo at ng buong kagawaran, posible na kumawala ng husto yung presyo niyan. At yung pangako ng ating Pangulo
na mapalaganap yung murang bigas. Dito sa effort natin sa 20 pesos, doon sa ating mga kadiwa. Isa to sa mga pangako at alam natin na talagang natupad ng ating Pangulo at marami pa actually sa buong sektor ng agrikultura. Sa budget na lang namin, nung panahon ng ating Pangulo, ay ito yung panahon na talagang malaking budget ang nailaan sa ating sektor at kita naman natin na nagagamit ng maayos at tama at ito yung panahon na ma-ensure natin for every peso, sentabo na nalaan sa kagawaran ay nagagamit ng maayos. Alright. Maaari niyo ba kami bigyan ng konting-konting clue lamang, ano? Kung may alam po kayo sa maririnig po natin sa Lunes na sasabihin ng Pangulo tungkol sa sektor po ninyo, sir. Maraming good news ang sektor ng agrikultura, sigurado ako dyan, Lord. But of course, I cannot preempt the SONE speech ng ating Pangulo, pero makakaasa po yung ating mga kababayan ng mga magagandang balita sa sektor. Alright. On that note, good luck, sir, at maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si ASEC Arnel de Mesa. Thank you, sir. Maraming salamat din, Lord. Mabuhay ka at magandang gabi. All right. Just a quick nod to capitalism. Political Beat will be right back after this break. What do you know? You're still watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. Alright, isa po sa mga pinangangako talaga. At isa po, of course, dapat lang, ang pinakamalaki ang nakakain sa budget ng gobyerno kada taon ay ang sektor ng edukasyon. Okay, as the country continues to face massive classroom shortage of more than 166,000. Nako, ahead of his fifth State of the Nation address, how was the President fared in terms of addressing this crisis in the country? We're now joined by ACT Teachers Party List Representative Antonio Pino. Congressman Tonchi, maraming salamat po sa inyong oras po ninyo. Hi, magandang gabi, Lord. Thank you for having me here. All right. Sir, mamaya na ako magtatanong kung gagradean Okay. ang mga achievements ng Pangulo education-wise sa loob ng last 12 months. Ano? Okay. Ano sa tingin po ninyo yung mga kahit papaano natugunan na priorities na pinangako po ng presidente nung isang taon na kahit papaano naman okay, medyo check naman ng konti. Definitely hindi yung mga laptops na pinangako. Tama kayo doon. Well, ang isang pinangako yung promotion. So yung may pahayag ang Pangulo na matagal na ring issue talaga, walang magre-retire na teacher 1. Ibig sabihin, magtitiyakin at pabibilisin yung promotion. So meron tinatawag na Expanded Career Progression Program. At for 2026, nilagyan ito ng around 6.9 billion pesos na budget. So mga 100,000 plus ang na-promote. So merong nangyari. At in fact, ang Pangulo, umiikot yan sa iba't ibang regions para dun sa parang oath-taking ng mga napopromote na teachers. So may nangyari. Kaya lang, ang problema rito ay kapos yung budget kumpara sa bilang ng mga teachers na talagang tinrabaho at pinagandaan yung promotion nila. Parang mahirap din yan Parang dadaan ka rin sa butas ng karayon para ma-promote. So maraming na-promote, pero kulang yung budget. Kaya may mga parang naghihintay no, na qualified na sila for promotion but naghihintay ng bagong budget. So yun ang issue dito. So merong na-deliver pero partial, kapos. No? At mas marami pa actually yung naghihintay ng promotion. So that's one issue. Yung sahod po na palagi pong panawagan palagi ng grupo po ninyo na mas mataas at mas makatarungang sahod. May positibo ho ba kayong inaasahan na mangyayari at least sa susunod pang mga buwan po?
Ah, first of all, wala tayong naasahan. Walang pinangako last time ang Pangulo, last year. No? At hanggang ngayon, kung pakikinggan natin yung mga economic managers at ang Malacanang mismo, ay mukhang walang balak na tugunan yung demand ng teachers for a substantial salary increase, yung gawing 50,000 a month ang entry-level salary ng teachers. Ngayon, nasa 31,000. Napag-iwanan ng mga teachers. Kung compare mo sa gobyerno, yung nurse ngayon o kaya yung kahit yung pulis at sundalo ay nasa 41,000, mga ganun ang level ng kanilang pay, no? Entry-level pay. So, napag-iwanan talaga yung teachers. Unfortunately, hindi ito natutugunan. At so far, wala pa tayong naririnig na anumang pagsalubong o pagbukas sa panawagang ito. Bukod sa usapin ng sahod, ngayon marami ng mga extra financial issues na involved. Workload, mental health, classroom conditions. Wala pa nga tayo sa usapin ng security, no? Yes. Na itong mga past few weeks ay malaking, matining talaga. Every year, pinakamalaking pondo pa rin sinasabi. Pero sa tingin nyo, saan ba tayo nagkakaproblema, Okay. Congressman? Well, first of all, kailangan banggitin yung classrooms. No? Isa sa pinakamalaking kakulangan at kahinaan talaga ng administrasyong ito, yung pag-deliver, pag-construct ng classroom. So, isa sa mga pinaka-basic dapat na gawain ng gobyerno, no? Pero historically, talagang pinakamababa ang delivery ng classroom construction under this administration. As little as 200 classrooms a year lang ang imagine ang nagagawa. May budget pero hindi nagagawa. Ngayon ang backlog ay nasa mga 160,000. Tapos kahapon lang yung EDCOM parang shinare nila yung information na merong pang by next year ay merong 50,000 classrooms na 50 years old na. Ibig sabihin, kailangan na talagang i-demolish, kumbaga. No? So, you have to add that to the backlog pa, no? So, yun talaga. Si Secretary Angara ang nagsabi na isang malaking factor daw kung bakit biglang, kung dati yung mga nakaraang administration, they were able to build as many as 20,000 to 10,000, usually 10 to 20,000 per year na classrooms. Pero ngayon talagang in the hundreds ang delivery per year. So, supposedly, si Secretary Angara said, dahil daw ang DPWH prioritize yung flood control. No? So, ibig sabihin, talagang ito, isang epekto nung flood control corruption. Dito yung malaking kickback. So, less priority itong classroom construction. No? So, yet another way, nakita natin na hindi lang dun sa direktang pangungurakot, kung hindi, dahil nga mas ang focus ay nasa ibang proyekto, kaya lalong napipinsala yung education system natin. Pupunta po ako doon sa matatag curriculum. Sapat na ba ito para ma-reverse yung tinatawag nating learning crisis? Or may ibang klaseng pag-overhaul pa ang kinakailangan? Mas yung huli, no? Kailangan talaga ng ibang klaseng overhaul. Ang tawag ng mga teacher sa matagtag curriculum, no? Dahil ang ginawa nito, binawasan yung minutes per subject, no? From 1 hour naging 45 minutes. Tapos ang naging epekto niyan sa isang araw, kung dati 5 hanggang 6 na subjects maximum ang tinuturo ng isang teacher, ngayon 7-8. No? So nadagdagan yung workload ng mga teachers under this matatag curriculum. More students ang tinuturuan mo sa isang araw. Talagang pagod na yung mga teachers sa mas pinaiksing oras ng klase. Tapos, again, yung mga so palaging binabago yung curriculum.
Tapos ang direksyon ay palabnawin yung curriculum. Ang parang buzzword both sa higher education at saka sa basic education, overcrowded daw masyado yung curriculum. Bawasan natin ang bawasan. Talagang sabi nga, malabnaw na ang Lucky to 12, ganun na no? Bawasan na natin ng history, bawasan na natin ng Pilipino, bawasan natin ng ganito, ganun. And yet, kung titingnan mo yung mga achievement tests, lalong lumalala actually. No? Sabi nga, mukhang ang kailangan talaga ay overhaul, balik sa basics at tiyakin yung orientation. Para ngayon talagang ang objective ay yung educational system natin is essentially to provide service workers para dito sa local as well as abroad. No? May nangyari ba rito sa yung tinatawag na aral program? Yung supposedly, parang... Learning recovery program. Tsaka yung Yakap Caravan na so-called. Naramdaman ba ito? Well, itong aral program, again, because of the pandemic, no, yung learning loss na tinatawag, malaking naging epekto dahil nga walang face-to-face classes for several years. Naging markado talaga yung yung nakita na lalong hindi natuto na mga basics, pagbabasa, pagsulat, computation ang mga estudyante. So kailangan may learning recovery paano babawi, no? So yan yung aral program. Ang original concept at nakatakda sa batas, may batas yan. Sabi, kailangan kumuha ng aral tutors, hindi yung mga teachers, no? At may budget na nilagay para dyan. Para yung mga teachers, mag-focus sila sa turo nila, tapos merong aral para dun sa mga kailangan, no? Parang remedial. Pero ang ginawa ng Department of Education, for the most part, kinarga pa rin sa mga teachers nila yung aral program. So pagkatapos nung, sabi ko nga, 7 hanggang 8 subject, merong pang aral yan. No? Tapos, so nakatipid pa ang DepEd diyan, in the meantime, medyo hindi pa klaro kung ano talaga, kung gaano ka-effective itong aral program dun sa layunin na maihabol. Well, merong epekto sa literacy, nag-improve yung literacy, pero hindi pa nakakasabay yung mga bata doon sa, nyari, kung grade 3 na, nakakabasa na ngayon, kung dati hindi, pero hindi pa umaabot sa grade 3 level. So, yun ang kalagayan ng ating basic education system ngayon, essentially, na hindi competent para sa grade level ang mayorya ng mga estudyante. Ano po yung, may tinanong ko po kay Asek de Mesa kanina, magbabanggit po ang 3 pangalan in order of yung hierarchy ng bigat ng problema o halaga dapat tingnan. Okay. Lack of funding, weak governance, absence of long-term political commitment. Okay. Lahat yan. Opo, problema. yung 3 yun. Oo. Pero ano yung pinaka numero 1 na dapat bigyan ng tugon? Lack of funding, weak governance, or the absence of long-term political commitment, number 3? Well, in the end, I suppose it's the long-term political commitment, no? So, kasi kung merong ganyan, the rest will follow. Dapat, no? Yung pagbabudget. For example, itong 2026 budget compared to yung ini-expect natin na budget for 2027. Pinakamalaki daw itong budget, parang 1 trillion ang budget ng DepEd. But that's largely because dahil sa flood control corruption, yung pondo para sa flood control programs nilipat, yung iba napunta sa DepEd. Ngayon, nabasa ko lang the other day, ang proposed budget ng DepEd for 2027 will be less than 1 trillion, 990 something million, billion pala. Okay. So less.
Bakit sa halip na i-sustain at dagdagan pa yung budget for education, ay binaba muli, no? So, ibig sabihin, kahit sa isang administrasyon, sa ilalim ng Marcos Jr. administration, hindi pa matuloy-tuloy na gawin ng pinakamalaki at mataas yung budget ng DepEd. Ito, dalawa lang naman tayo nag-uusap dito, Kong Tonchi. Ano ang assessment mo kay Sani Angara as Education Secretary? Sa mahabang panahon ay advocacy niya ang education. No? So from the time na nakasabay ko pa siya sa House hanggang when he was in the Senate, so meron siyang background sa education. No? Even though politiko siya, ay alam niya yung mga issues. No? And so, Pero, hindi naman siya nakapagsulat ng children's book. okay. Yun Tama. Wala Wala nga. siyang isang kaibigan. Pero merong mga, of course, may mga nakita naman tayong positibo, no? Like for example, yung advocacy for mental health Ayan. in basic education, tsaka yung isang focus on yung pag-address sa bullying. Yan, naku, Diyos No? ko. Napakalaking component nandyan yan, Kong. Oo. Dadagdag pa sa, as it is, medyo malaki na yung problema. Pero yung time and the resources na i-devote sa security and mental health. May batas na pinasa noong 2024 specifically to address yung basic mental health in basic education. So, importante yung mga ginawa doon dahil in-address yung shortage ng guidance counselors. Ang isang basic, napakababa nung sweldo para sa mga guidance. So, tinaas yung salary grade nila. Tapos, nag-create ng mga positions for school counselor associates ang tinatawag. No, hindi ka necessarily kailangan or licensed guidance counselor para makatulong. So, tapos binadgetan for this year around is it 2 billion plus. Pero mabagal pa, hindi pa. So, in the process of implementation pa lang. No, so, may positive steps para ma-address yung para at least ma-create yung infrastructure para ma-address yung for the longest time wala talagang qualified guidance counselors. Usually yung teacher i-designate lang regardless of background. Oo. So merong hakbang na ganyan, pero in the meantime nakikita natin na may mga problema na kasama dito yung mga incidents of school violence, di ba? Na Yung guidance dapat, at least sa henerasyon natin, Kong, dapat medyo mabago na yung ibig sabihin ng guidance, di ba? Pag sinabi ng guidance, alam mo ibig sabihin. Ako na mag-iimbita para sa inyo sa July 27, 9 a.m. Okay. sa Liwasang Bonifacio, di ba? May people zone na mangyayari. sa ano po to? Sa Commonwealth. Commonwealth ba? Commonwealth, sa Hindi Commonwealth. ba Liwasan? Hindi po sa Liwasan. Oh, Commonwealth, fake mas news malapit. talaga. Pero at People Zona, sa people umaga. zone, Oo. saan banda po? Sa may, it's going to St. Peter's Wilcon. Going to St. Makikita nila Peter's. yun. Oo. Meron po bang susunugin na effigy na dapat naming abangan? Merong FEG, definitely. Oo. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Thank you, sir. Thank you, Lord. Okay. We'll be back after this break. It was only in 1975 when the Philippines and China established formal diplomatic relations. It's after Ferdinand Marcos Sr. with his whole happy family visited Beijing. The date, June 9. And it was only in the year 2001 when that day was declared Chinese-Filipino Friendship Day by the President with the most number of visits to our big, powerful red neighbor in the north. Nope.
not their number one fanboy Rodrigo Duterte, but Gloria Macapagal Arroyo, who went to Beijing 10 times. 1975 was the height of the Chinese Cultural Revolution, but China was still a long way from becoming a military and economic superpower with no diplomatic relations even with its closest neighbors. Remember, it was the Cold War, and the world was divided into two sectors, and communism was a bad word. Although Richard Nixon had made a historic visit to China in 1972, there were several reasons to question Marcos's motivation. According to some historians, the Philippine president was attempting to leverage U.S. military aid like a boyfriend trying to make his girlfriend jealous by flirting with that weird classmate. Signed with then Chinese Premier Chu Enlai was this joint communique that contains this charming little proviso. The two governments recognize and agree to respect each other's territorial integrity. But because it's the weekend, it's been a long week for us media people and an even longer one waiting for us Monday. I shall stop there and hope that in the face of renewed water cannon attacks, head-whacking, racist propaganda from Beijing, Xi Jinping, and the CCP leadership might reflect on these memories when they were still that strange kid on the block that nobody wanted to sit with. Then, the Filipinos extended a hand of friendship and allow us to share these images from the golden past. Several months before Ferdinand Marcos's visit, the preparations have been laid out by mother and son. That is, the First Lady Imelda with a then 17-year-old Bongbong Marcos, September 1974. Here is the First Lady working the charm offensive on the then 81-year-old Chairman Mao. It is said that this was the only time that Mao had been seen kissing a lady's hand in public. Meanwhile, here is the First Lady on the Great Wall, and here is Madame Imelda with Madame Chang Ching, aka Mrs. Mao, and greatest of all, this is Madame Imelda playing ping pong. And that's the word of the Lord for tonight. And the political beat is Friday, 24th of July. I am Lord De Vera. Please enjoy the rest of your weekend.